Optimus. You forget your place. You were the one who taught me freedom is everyone's right. And still you choose humanity. Decepticon! Trigger the pillar! Our planet will re-trigger that pillar! Then you'll have to go through me. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction action film na tinatawag na Transformers: Dark of the Moon. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Andre Liwanagan, Imelda Agustin, John Mel Lacker, John Paul Amper, John Michael Milagroso, Sherlon Bolival, Ferdy Derecho, Chris Nebraide from Bobon, Johare Cosar from Kampong Pantar, at Marie Cresclar Ito family from Bulalakaw Oriental Mindoro. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa isang flashback ng digmaan na Some-Ire sa tahanan ng mga Autobots, ang Cybertron. Sa gitna ng kaguluhan, isang barko na may dalang mahalagang kargamento mula sa mga Autobot ang pilit na tumatakas pero pinabagsak ito, tuluyang pinawi ang kanilang pag-asang magtagumpay. Samantala, noong 1961 sa VA Radio Observatory sa New Mexico, may isang team na nagmomonitor ng kalawakan at nakadetect ng isang misteryosong pagbagsak. Agad nilang inalerto ang NASA, na siyang nagulat sa Pangulo tungkol sa isang UFO na bumagsak sa buwan. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng Pangulo ang plano para sa Apollo 11, isang misyon para siyasatin ang ibabaw ng buwan. Habang sinusubaybayan ng buong mundo ang makasaysayang paglalakbay ng Apollo 11, matagumpay itong nakalapag sa buwan. Pero biglang naputol ang signal ng mga astronaut, dahilan para mabahala ang mission control. Sa ibabaw ng buwan, natuklasan nila ang bumagsak na spaceship at dahan-daang pumasok sa loob. Nabigla sila sa kanilang nakita, isang bagay na hindi nila maipaliwanag kung saan nagmula. Sa Earth, binati ng Pangulo ang mga astronaut sa kanilang tagumpay habang buong mundo ay nagdiriwang ng kanilang ligtas na pagbabalik. Sa kasalukuyan, masaya sina Sam Witwicky at ang kanyang nobyang si Carly habang nag-aayos papunta sa trabaho. Habang nagmumuni-muni, naalala ni Sam ang pagkakatanggap niya ng medalya ng karangalan para sa kanyang ginampanang papel sa pagliligtas ng mundo. Proud na proud si Carly sa kanya. Bago umalis, kinausap muna ni Sam ang kanyang maliliit na kasamang Autobot at nagbigay ng mga paalala sa bahay. Laking gulat niya nang dumalaw ang kanyang mga magulang at sinermonan siya dahil wala pa rin siyang full-time na trabaho. Pilit niya itong tinatawanan pero lalo lang siyang nainis nang kailangang sumakay siya sa ordinaryong sasakyan, hindi kay Bumblebee na kasalukuyang nasa isang mahalagang misyon. Malaki na ang pinagbago ng mundo. Ngayon, ang mga Autobots ay katuwang na ng sangkatauhan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa gitnang silangan, pinamunuan ni Bumblebee at ng kanyang team ang isang planadong pag-atake sa isang nuclear facility. Samantala, nakipagkita si Colonel Lennox sa isang bagong operatiba bago tumungo sa isang gusaling apektado ng radiation para sa susunod nilang misyon. Sa kanilang investigasyon, nadiskubre nila ang isang kakaibang artifact mula sa Cybertron. Bigla silang inatake ng isang dambuhalang Decepticon, naghasik ito ng kaguluhan at wasak. Dumating si Optimus Prime para tumulong sa mga sundalo pero nakatakas ang kalaban, nag-iiwan ng maraming tanong. Sa kabilang banda, pinaslang ng isa pang Decepticon ang pinuno ng misyon ni Lennox, isang palatandaan ng mas malaking panganib na paparating. Sa Amerika, patuloy si Sam sa paghahanap ng trabaho. Sa isang interview, nakilala niya si Bruce Brazos, isang kakaibang boss na agad siyang binomba ng mga nakakalitong tanong. Sa kabila ng kabalbalan, naramdaman ni Sam ang personalidad ni Bruce at tinanggap ang alok sa trabaho. Sa Washington DC, bumalik ang mga Autobots sa kanilang lihim na headquarters sa Nest. Ipinakita nila ang progreso ng kanilang pakikipagtulungan sa sangkatauhan. Dito ipinakilala si Mayring, ang istriktong pinuno ng base, na kinwestiyon si Lennox sa kabiguan ng kanilang huling misyon. Hinarap din ni Mayring si Optimus Prime at tinanong siya ng mga sagot, pero hindi nagustuhan ni Optimus ang tono niya, kaya kinwestiyon niya ang tunay na motibo ng babae. Upang linawin ang mga bagay, ipinatawag ni Mayring ang mga astronaut na unang nakarating sa buwan.
Ibinunyag nila ang sikreto sa publiko, ang pagkakadiscover nila ng crash spaceship sa buwan. Naging mas determinado si Optimus na hanapin ito bago pa man maunahan ng mga Decepticon. Agad kumilos ang mga Autobots. Samantala, matapos makuha ang bagong trabaho, dinalaw ni Sam si Carly sa opisina nito para ibalita ang magandang balita. Habang nag-uusap sila, dumating ang boss ni Carly na si Dylan, sobrang pa-charming at halatang may ibang motibo. Nainis si Sam sa mga papuri ni Dylan kay Carly at naging mas mapagmatsyag pa siya. Inimbitahan pa siya ni Dylan na makita ang koleksyon ng kotse niya, na lalo lang nagpainit ng ulo ni Sam. Pag-uwi, nag-away sila ni Carly tungkol sa asal ni Dylan. Sa malas pa, nasiraan ng kotse si Sam. Biglang dumating si Dylan at inalok siya ng tulong, na lalong nagpagalit sa kanya. Sa kabilang banda, nagtungo si Optimus Prime sa buwan upang hanapin ang nasabing spaceship. Sa loob ng barko na tinatawag na The Ark, natagpuan niya ang kanyang dating kaibigang si Sentinel Prime, ang dating pinuno ng mga Autobots. Kasama rin sa barkong iyon ang mga sinaunang haligi, isang makapangyarihang teknolohiya ng mga Cybertronian. Habang nangyayari ito, dumating si Megatron sa kanyang tagong base sa Africa. Salubong sa kanya ang mga tapat niyang Decepticon. Ipinahayag nila kay Megatron ang nalaman tungkol sa Ark at sa kilos ng mga Autobots. Naiintindihan ni Megatron ang halaga ng mga haligi at agad niyang iniutos na kunin ang mga ito at lipulin ang sinumang hamarang. Di nagtagal, isang Decepticon ang pumasok sa isang bahay, bahagi ito ng mas malawak na plano para mangalap ng impormasyon. Kinabukasan, nagsimula na si Sam sa kanyang bagong trabaho. Dinalaw siya ni Carly sa opisina at ipinakita ang bagong kotse, regalo raw ni Dylan. Lalong nagalit si Sam at sinabing sinusubukan ni Dylan agawin si Carly. Habang nasa elevator, nakasalubong ni Sam ang katrabahong si Jerry. Agad itong nagtanong ng kung ano-ano tungkol sa mga alien. Umabot sa mainit na usapan ang lahat, at nagabot si Jerry ng mga papel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Dark Side of the Moon. Naging kainahinala si Sam at hinarap si Jerry, pero nagkunwaring walang alam ito at pinaalis siya. Ang totoo, may Decepticon na nagtatago sa kwarto ni Jerry, at tinatakot siya para manahimik. Sa huli, tinangka ni Jerry lumaban gamit ang 2 baril pero walang laban, inihagis siya ng Decepticon mula sa mataas na palapag, at namatay. Nagkaroon ng kaguluhan sa gusali habang nagsimulang magwala ang Decepticon. Nataranta ang mga empleyado at muntik nang mamatay si Sam habang hinahabol. Tumakbo siya patungo sa isang lihim na base para balaan ang mga Autobots, pero hindi siya pinapasok ng mga sundalo. Galit na sumigaw si Sam at nagtangkang pumasok. Sa oras na iyon, dumating si Bumblebee at pinatigil ang lahat. Sa wakas, pinapasok si Sam at agad niyang kinausap si Lennox para ibunyag ang mga sikreto ni Jerry. Dumating si Mayring, galit na galit sa presensya ni Sam. Pinatalsik siya sa base at tinakot na ipakukulong kung magsasabi siya ng classified information. Sa kabilang banda, matagumpay na muling binuhay ni Optimus si Sentinel Prime. It is I, Optimus Prime. You are home, Sentinel. Nagulat si Sentinel at tinanong ang lagay ng digmaan. Ipinaliwanag ni Optimus na nasa Earth na sila at kaalyado na nila ang mga tao. Ipinakita ni Sentinel ang mga haligi, sinaunang teknolohiya na kayang mag-transport ng bagay sa oras at espasyo. Nagkaroon ng sagutan si Mayring at ang mga Autobots tungkol sa importansya ng mga haligi pero pinatigil ito ni Sentinel, at iginiit na kailangang protektahan ang mga haligi sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, nakiusap si Sam kay Mayring na payagan siyang tumulong sa misyon pero hindi siya pinansin. Masama ang loob pero hindi sumusuko. Umuwi siya kasama si Bumblebee at pinag-usapan nila kung paano sila makakatulong sa Autobots kahit maraming hadlang. Samantala, lumabas si Simmons sa telebisyon para i-promote ang kanyang libro tungkol sa giyera sa pagitan ng tao at Cybertronians. Hindi sang-ayon ang host sa kanya at gusto nitong paalisan lahat ng alien sa mundo. Nainis si Simmons at agad pinutol ang panayam. Agad namang tumawag si Sam kay Simmons at sinabing nagbalik na ang mga Decepticon at may mahalagang nangyari sa moon landing. Sa gitna ng pag-uusap nila, dumating si Simmons sa bahay ni Sam kasama si Bruce. Nagbibiroan sila habang pinapalaro si Bumblebee. Biglang dumating si Carly, gulat sa gulo sa bahay nila. Hinanap niya ang paliwanag kay Sam, pero nang sabihin nitong kailangan siya ng Autobots, nagalit si Carly at kinwestiyon ang mga desisyong ginagawa niya. I just want to matter. You matter to me. I know you're worried, but I promise you I can handle this. Are you coming with me? I can't.
Upang alamin ang buong katotohanan, nagtungo sina Sam at Simmons para makipagkita sa dalawang Russian na may mahalagang impormasyon. Nang dumating, tinutukan sila ng baril ng mga Ruso. Pero ang assistant ni Simmons ay biglang nagpakita ng tapang, inagaw ang mga baril at tinapos ang tensyon. Pinaliwanag ng mga Ruso na may mga kakaibang batong natagpuan sa buwan, na kalaunay nalaman nilang mga haligi ito. Dahil sa natuklasan, agad pinatigil ang moon mission. Napagtanto ni Sam ang kahalagahan ng mga impormasyon at agad tumawag kay Meyering para sabihin na lahat ng nangyari sa moon landing ay isang setup, at may planong pag-atake ang mga Decepticon. Habang nagmamaneho, inatake ang convoy nila ni Sam ng mga Decepticon, dahilan ng isang matinding labanan sa lansangan. Agad lumaban sina Bumblebee at ang kanyang team, nagkaisa sa isang coordinated counterattack para mapigilan ang kanilang mga kalaban at ibalik ang laban sa kanilang panig. Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang mapahamak si Sam pero nailigtas siya ni Bumblebee habang nasa ere. Dumating sila sa downtown kung saan nagharap ang mga Autobots at Decepticons sa isang tensyonadong Mexican standoff. Whoa, little Mexican standoff we got here. Weapons down. That's good. God! Decepticon punk. Class dismissed. Pero habang sila'y bumabalik na sa base, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, ipinagkanulo ni Sentinel Prime ang sarili niyang team. For the sake of our planet's survival, a deal had to be made. With Megatron. Pinatay niya ang isa sa mga kasama nilang Autobot at bigla siyang lumaban sa kanyang mga kaalyado. Sa loob ng base, nagwala si Sentinel at winasak ang lahat ng nasa paligid. Dahil dito, napilitan ang mga tao at Autobots na umatras, nag-iiwan ng matinding pagkawasak. Gulat at hindi makapaniwala ang buong team sa matinding pagtataksil ni Sentinel. Dumating si Optimus Prime sa lugar na winasak, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala sa ginawa ng dati niyang kaibigan. Hinanap niya ang mga sagot sa mga nangyari. Samantala, patuloy pa ring balisa si Sam at lumapit siya sa kanyang mga magulang para humingi ng payo tungkol kay Carly. Sinamantala ng nanay niya ang pagkakataon para sermonan siya tungkol sa relasyon nila, habang tahimik lang na nakikinig ang kanyang ama. Sa ibang lugar, ipinakita na si Sentinel Prime ay kakampi pala ni Megatron. Sinimulan na niyang paganahin ang mga haligi. Sa prosesong ito, nabuhay muli ang napakaraming Decepticons at nagsimula silang bumaba sa Earth, naghasik ng kaguluhan at pagkasira. Dumating si Optimus para pigilan si Sentinel, pero huli na ang lahat, nabuhay na ang mga haligi. Naglaban sina Optimus at Sentinel, pareho silang nagpilit na kumbansihin ang isa't isa, pero hindi nagtagpo ang kanilang mga paniniwala. Why, Sentinel, why? For Cybertron. For our home. Cybertron, we were gods. And here, they call us machines. You're lucky I didn't kill you. It's not over. Pagkatapos sundin ang payo ng kanyang mga magulang, hinanap ni Sam si Carly na nasa piling ni Dylan. Sa kilos ni Dylan, naging kainahinala siya, at tuluyan ng kinumpirma ang kinatatakutan ni Sam nang ang kotse ni Dylan ay biglang mag-transform sa isang Decepticon. Lumabas ang tunay niyang katauhan. Inamin ni Dylan na matagal na siyang nagtatrabaho para sa mga Decepticons at tinakat niya si Carly habang sinasaktan si Sam. Pinilit niyang ipagkanulo ni Sam ang mga Autobots at isiwalat ang kanilang mga plano. Habang nangyayari ito, nag-broadcast ng mensahe si Sentinel sa buong mundo. Hinihimok niya ang sangkatauhan na paalisan ang mga Autobots upang makamit daw ang kapayapaan. Dahil sa matinding pressure, pumayag ang gobyerno ng Amerika. Ipinabatid ni Meyering kay Sam na napagpasyahan ng mga Autobots na lisanin ang Earth upang hindi madamay ang sangkatauhan. Bagaman kinilala ni Meyering ang kontribusyon ni Sam sa pagbibigay ng babala tungkol sa mga Decepticons, nanindigan siya sa desisyon ng pagpapatapon sa mga Autobots. Dinala ni Meyering si Sam sa isang secured location kung saan pinamumunuan ni Sergeant Epps ang second generation ng mga Autobots na inoobserbahan. Humarap si Simmons kay Meyering, galit na galit sa naging desisyon. Pero hindi natinag si Meyering sa kanyang paninindigan. Tinupad ng mga Autobots ang kanilang pangako at nagsimula na silang lumisan sa mundo. Habang patungo sila sa rocket na magdadala sa kanila paalis ng Earth, nagkaroon ng emosyonal na huling pag-uusap sina Sam at Optimus.
Nakiusap si Sam na huwag silang umalis, pero sinabi ni Optimus na ito'y kailangan para sa kapakanan ng lahat. Labis ang lungkot ni Sam habang pinagmamasdan si Bumblebee na umaalis, dala ang pangambang baka hindi na niya ito muling makita. Tahimik na pinanood ng buong mundo ang paglulunsad ng rocket, ngunit bigla na lang inatake ito ng mga Decepticons, pinasabog ang rocket habang nasa ere. Nagulat ang buong sangkatauhan at tuluyang nawasak ang loob ni Sam. Hindi niya maunawaan ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng lungkot at takot, determinado si Sam na iligtas si Carly. Nakipagsanib puwersa siya kina Simmons at Epps upang hanapin siya. Samantala, ginawang bihag ni Dylan si Carly sa isang rooftop habang pinapanood ang plano ni Sentinel na dalhin ang Cybertron sa Earth. Habang ina-activate ang mga haligi, tuluyang sumiklab ang kaguluhan sa syudad. Nagbagsakan ang mga gusali, maraming inosente ang nadamay. Pinamalas ng mga Decepticons ang kanilang kalupitan, walang sinisino, pinapatay ang sinumang humaharang sa kanila. Nakahanda na ang lahat para sa huling labanan, ito na ang pinakamadilim na oras ng sangkatauhan. Habang isinasakatuparan ang plano ng mga kalaban, nasaksihan ni Sam at ng mga sundalo ang matinding pagkawasak dahil sa pagkawala ng mga Autobots. Giba na ang lungsod, at napakaraming buhay ang nawala. Sa kanilang base, hirap sina Lennox at ang kanyang team na subaybayan ang kilos ng mga Decepticons, sobrang dami nila para bantayan lahat. Dumating si Sam kasama si Epps, pero nag-alinlangan si Epps na ituloy ang misyon, tila imposible raw itong maisakatuparan. Naputol ang usapan nila nang bigla silang polanan ng mabibigat na bala ng Decepticons. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang kakampi ang dumating, si Optimus Prime, kasama ang mga Autobots, kabilang na si Bumblebee na agad niyakap si Sam sa muling pagkikita nila. Ipinaliwanag ni Optimus na ang umano'y pagpapatapon sa kanila ay isang panlilinlang lamang para lokohin ang mga Decepticons. Ang sinabog na barko ay walang laman, isang palabas lang upang makapaghanda sila ng kontra-atake. Samantala, nakatayo si Megatron sa itaas ng isang skyscraper kasama ang kanyang hukbo, tiwala sa nalalapit na tagumpay. Pinanood ni Carly ang lahat, hindi makakilos. Nakapasok naman si Sam sa gusaling kinaroroonan ni Carly at natutukan ng baril si Dylan. Where is she? Ngunit bago sila makalabas, umatake ang isang Decepticon. Sa tamang oras, nailigtas ni Sam si Carly. Samantala, tinawagan ni Epps si Mayring upang ibigay ang napakahalagang detalye tungkol sa plano ng mga Decepticons. Agad naghanda sina Lennox at ang kanyang team upang tulungan sina Sam at ang mga Autobots, layunin nilang tapatan ang kalaban. Habang papunta na sa gitna ng labanan ang mga Autobots, bumaba mula sa ere ang team ni Lennox gamit ang mga advanced na suit upang makatawid sa mapanganib na lungsod. Halos masawi sila habang nilulusutan ang mga gumuguho at nagkakabagsak ang gusali. Nakarating sina Sam sa lugar ng mga haligi pero inatake ang gusali at nagsimulang gumuho. Napilitang magkugli, pinaputukan sila ng walang tigil ng mga barko ng Decepticons. Sa isang desperadong hakbang, pinasabog nila ang isa sa mga kalaban upang makakuha ng pagkakataong makatakas. Tumalon sila mula sa gumuguhong gusali at ginamit ito bilang panangga upang makaiwas sa tiyak na kamatayan. Shoot the glass! This evil thing's looking at me! Sa ibang lugar, inatake naman ang grupo ni Epps ng isa pang Decepticon na may napakatinding firepower. Binalot ng Decepticon ang buong gusali at muntik nang ipulbos silang lahat. Pero dumating si Optimus Prime at hinarap ang dambuhalang kalaban. Ginamit ni Optimus ang lahat ng kanyang lakas para tuluyang wasakin ito. Subalit nagbanta ang kalaban, gumanti ang mga Decepticons at sabay-sabay pinaputukan si Optimus, dahilan upang mawalan siya ng galaw. Lalong tumindi ang labanan habang magkasamang lumalaban ang Autobots at mga tao upang mabawi ang lungsod. Sa kabila ng napakahirap na laban,
hindi natinag ang kanilang loob. Inutos ni Sentinel ang pag-activate ng mga haligi sa buong mundo, sinimulan ang proseso para dalhin ang Cybertron sa Earth. Nagpatuloy ang kaguluhan habang sina Sam at Carly ay inatake ng isa pang Decepticon. Napilitan silang tumakas, at gamit ang sandatang ibinigay sa kanya noon, pinasok ni Sam ang mata ng kalaban at nasugatan ito. Dumating sina Lennox at tumulong kay Sam para tuluyang mapabagsak ang Decepticon. Muli, nasalo ni Bumblebee si Sam habang ito'y nahuhulog, sa tamang oras na naman siya nailigtas. Ngunit naipit ang mga Autobots, sa utos ni Dylan, pinatay ng mga Decepticons ang isa sa kanilang bihag, habang nanonood ang iba sa gitna ng dalamhati. Nakatutok na rin ang mga Decepticons kay Bumblebee, handang tapusin siya. Wala nang magawa si Sam kundi panoorin habang nahihirapan si Bumblebee. Ngunit sa tulong na dalawang malilit na robot, nagawa nilang ipinabagsak ang mga sasakyan. Sa kabutihang palad, nasa taas nila Bumblebee ang mga sasakyang pinabagsak ng dalawang robot, kaya lumalaban agad si Bumblebee sa mga Decepticons. Nagliyab muli ang pag-asa. Sa tapang niyang ipinakita, nabuhayan ng loob ang iba pang Autobots at naglunsad sila ng isang matinding kontra-atake. Ipinamalas nila ang hindi matitinag na lakas ng loob. Samantala, naghanda sina Lennox at ang kanyang mga sundalo upang sirain ang mga haligi at tapusin ang mga natitirang Decepticons. Lalong tumindi ang labanan. Sinamantala ng mga sundalo ang kahinaan ng mga kalaban upang makalamang, lumaban silang magkakampi kasama ang mga Autobots. Sumama na si Optimus Prime sa labanan at pinalaya ang lahat niyang galit, winasak niya ang mga Decepticons at ang mga haligi. Napigilan niya ang pag-activate ng tulay papunta sa Cybertron, bagay na ikinagalit ni Sentinel Prime. Optimus, you forget your place. You were the one who taught me freedom is everyone's right. Hinarap ni Sentinel si Optimus. Naglaban sila ng matindi habang abala rin sa kani-kanilang labanan ang mga kasama nila. Fire, Optimus! Decepticon! Trigger the pillar! Then... No! Restart that pillar! Shoot the pillars. Tumakbo si Sam patungo sa mga haligi at doon niya nakaharap si Dylan. Naglaban sila, isang matinding sagupaan. Sa kabila ng pagsisikap ni Sam, naabot ni Dylan ang haligi at muli itong pinaandar, tuluyang naisakatuparan ni Sentinel ang plano. Humarap si Carly kay Megatron, tinawag siyang tau-tauhan lang ni Sentinel at pinahiya sa pagsunod-sunod niya. Nagalit si Megatron sa kanyang sinabi at napaisip siya kung tama pa ba ang kanyang panig. Habang patuloy ang laban, nalamangan ni Sentinel si Optimus, naputol ang kanyang braso at handa na sanang tapusin siya. Ngunit bago pa makagawa ng huling dagok, dumating si Megatron at binaril si Sentinel. Malubhang nasugatan ito. Nanatili pang aktibo ang huling haligi pero sinalpok ito ni Bumblebee, na nagdulot ng chain reaction at tuluyang sumabog ang barko ng Decepticons. No! We need a truce. Besides, who would you be without me, Prime? Time to find out. Muling humarap si Megatron kay Optimus, ang huling paglalaban. Kahit malubha ang kalagayan at may isang braso na lamang, ipinakita ni Optimus ang kanyang tunay na lakas. Sa huli, napugutan niya ng ulo si Megatron, winekasel na ang kanyang paghahari. Habang nakalugmok at talunan, nakiusap si Sentinel na patawarin siya, pero nanatiling matatag si Optimus, at binaril siya sa ulo. Tiniyak niyang ligtas na ang Earth at Cybertron sa anumang banta. Sa wakas, natapos na ang labanan. Nagtagumpay ang mga Autobots. Niyakap ni Carly si Sam, parehong nagpapasalamat na nakaligtas sa digmaan. Nagsama-sama ang natitirang Autobots sa paligid ni Optimus, ang bayani na namuna sa kanila sa tagumpay. Muling naibalik ang kapayapaan habang nagsisimula ng muling bumangon ang sangkatauhan kasama ang kanilang mga kaibigang Autobots. Ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Iwan ang iyong komento sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.